Ayun, good day sa inyo guys. So, meron tayong pag-uusapan ngayon. Meron pong isang bagong company na papasok po dito sa ating stock market at magkakandak nga po ng ating initial public offering. So, this year, ang dami nating nakikita na nag-IPO po. So, eto, nauna sa atin si DDMP REITs. Malapit na po yung kanyang listing date. So, abangan po natin kung magiging successful siya. And then sa ngayon, papasok naman po yung maker po natin ng ating Lucky Me, Pancit Canton, yung pinaka-famous natin na noodles sa Pilipinas naman, under po nitong si Monde Nissin naman natin. Ayan. So pag-usapan po natin yung kanyang IPO details. So hindi pa naman kompleto to, primer lang to. So kung ano yung mga available na informations po sa ating mga newspapers, yun po yung mga nilagay natin dito sa ating vlog naman for today. Okay? So pag-usapan po natin itong si Monde Nissin IPO. Ayan, so welcome back guys po dito sa ating channel at magandang pag-usapan po si Monde Nissin natin, yung maker po ng very famous natin na si Lucky Me. So, di ba madalas nilang sabihin, mag-invest lang tayo doon sa mga kilala natin na gumagawa ng mga products kasi hindi tayo maliligaw sa kanila kapag yun yung pinuntahan natin. Kasi yun na nga po, successful na po yung mga products nila kagaya ni, halimbawa, ni Jollibee. So, sikat na siya. So, itong si Monde Nissin is sikat na sikat din to. Pero ngayon is magli-list nga po siya dito sa ating stock market. So, itong vlog po na to is ginawa po natin para malaman po natin ng konti kung ano po yung mga details sa IPO nitong si Monde Nissin. So, bakit kailangan pa niya mag-IPO? So, ginagawa po ng ating mga companies itong initial public offering para nga po kumuha sila ng mga pondo pa or additional investments galing sa ating mga retailers, sa mga big investors para makapag-raise po sila ng capital para sa kanilang mga expansions naman. Pero itong si Monde Nissin, so bukod sa expansion, may iba pa siyang reason kung bakit po siya magkakandak ng ating IPO. So ito po yung alamin natin dito sa ating video naman. Okay? So bago tayo magpatuloy, as usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So subscribe ka guys para updated ka po sa mga infos kagaya po ng ginagawa natin ng mga vlogs. Kagaya nito, bukod dun sa mga daily na technical analysis o reviews po natin na nangyayari doon sa ating mga trending stock. So, ito naman, ginagawa ko siya para magkaroon tayo ng konting idea kung ano pong meron dito sa mga companies na, halimbawa, IPO, pumapasok po dito sa ating stock market. So, sabi ko nga, personal interpretation ko yung mga nakalagay dito. Yung mga infos is available naman sa public na mga newspapers or yung mga online news natin sa kanya, sa Twitter, and then sa mga prospectors nitong si Monde Nissin natin. So, pwede po nating i-double check yung mga information na nilalagay po natin dito sa ating vlog naman. Okay? So, discuss po natin itong Monde Nissin IPO. So, kilalang-kilala na itong si Monde Nissin natin. So, gaano ba kalaki itong si Monde Nissin at kailangan pa niya magkaroon ng IPO naman? So, merong nilabas na data galing sa isa sa mga newspapers po natin, yung mga historic na IPO natin sa Pilipinas na merong more than 1 billion yung capital na na-raise po sa ating stock market. Kasi medyo kakaiba itong si Monde Nissin natin. So, kung nabasa nyo na siguro, isa siya ngayon sa magiging pinakamalaki na IPO sa Pilipinas. History na to So kasi ang ipapasok niya or gusto niyang ilikom na capital dito sa ating IPO is around 72 billion. So laki niya, no? So makikita mo siya in reference dito sa laki ng bilog na nakikita natin sa kanya. So ang kasabay po nitong si Monde Nissin natin, although nauna na, ito pong si DDMP REITs natin na merong 14.7 billion initial public offering naman. So last time, ang isa sa malaki is itong si Converge ICT natin, meron siyang 29.1 billion na IPO. So si All Home is 14.88 billion ng 2019. So may mga dates po yan para meron tayong reference kung ano po yung mga IPO. Si DM Wenceslao, 9.37 billion. So, lalaki. Si CMEX natin, so tingnan mo nangyari sa kanya. Meron siyang IPO na 25.1 billion. Si Pilipinas Shell is 19.5 and then si MRSG natin is 3.97 billion. So, makikita mo yung history or timeline. Isa sa pinakamalaki po or pinakamalaki na sa ngayon itong si Monde Nissin natin. So, kakayanin kaya ng mga investors yan. So, as a trader kasi minsan tinitingnan natin yung kanyang di ba? Yung kanyang initial public offering, especially yung kanyang market capitalization kasi pag masyadong mabigat, alam niyo naman mahirap itulak po ng ating mga traders naman. Okay? So, yan yung initial na
representation ni Monde Nissin natin as compared dun sa mga previous na IPO. So bukod sa laki ng IPO nitong si Monde Nissin natin, tignan din po natin kung sino nga ba itong si Monde Nissin. So ngayon, alam natin lahat, siya yung producer natin ng Lucky Me. Meron pa bang ibang products itong si Monde Nissin naman natin? Ayan. So kilalanin po natin siya. So, ito yung pinaka-description ng kanyang company mismo. So, ang sabi dito, Monde Nissin Corporation is a global food and beverage company headquarters in the Philippines. So, ibig sabihin, Pinoy po yung may-ari dito sa Monde Nissin natin. So, dami palang mayaman na Pinoy, no? So, with a portfolio of iconic and market-leading brands across fast-growing categories including instant noodles, yung ating Lucky Me, biscuits, packaged baked goods, culinary aids, and alternative meat products. And then the company's portfolio comprises is Asia Pacific branded food and beverage, so APAC, BFB, business, and meat alternative products naman sa kanya. Ayan. So meron kasi siyang isang product line dito, bagong acquisition. Ito naman si Corn Foods and the Corn brand. So galing po sa ibang bansa itong product na to. Yung mga locally made na products natin is yung mga Lucky Me natin. And then, yung iba pa na under dito sa Monde Nissin IPO po natin. Ayan. So, yan po yung general description po ng ating company naman sa kanya. So, sino yung may-ari nitong Monde Nissin natin? So, isa pong Pilipina yung may-ari sa kanya or yung pinaka-chairman po natin, si Ma'am Betty Ang. So, sabi dito, Betty Ang is a Filipina businesswoman of Chinese descent, the founder and president of Monde Nissin, one of the largest food manufacturers in the Philippines and the country's leading producer of biscuits, noodles. Ayan. So, isang Pilipina po yung nag-umpisa ng ating Monde Nissin, kaya medyo kamangha-mangha din siya, di ba? So, kaya pala ng mga Pilipino na magkaroon ng ganito kalaking company kasi IPO pa lang niya is 72 billion, di ba? So, di ba pag nag-IPO, hindi naman lahat is binibenta yung mga shares. Around 30% yung minimum public float. So, pag kinumpute mo lahat-lahat, so, yung 30% niya is 72 billion. What more? Yung 100% po ng ating company. So, magandang pag-aralan kung paano nabuo ni Ma'am Betty Ang yung ating Monde Nissin as a business naman. Kasi, yun nga, ang laki po ng company na to na magkakaroon po ng IPO ngayon dito sa ating market. So, nakapag-asawa po siya. So, isang Indonesian, Hyodiono Kuepfanus po, yung pangalan ng kanyang mister naman. Ayan. So, isa ring mayaman na Indonesian, si Mr. Kuepfanus. At siya nga po yung kasama ni Ma'am Betty Ang sa pagpapalaki po ng ating Monde Nissin na company naman. Ayan. So, alamin po natin kung ano-ano ba yung mga brands nitong Monde Nissin natin. So, ito yung mga unang brands niya. So, ang pinakasikat, syempre, yung ating Lucky Me sa kanya. So, paborito natin yung ating Chili Mansi. So, dito sa Malaysia, guys, wala po itong yung brand natin na Lucky Me. Alam ko, hindi siya halal. So, tinitinda po siya sa mga Filipino food stores dito sa Malaysia, sa Kuala Lumpur. So, pumupunta pa kami doon para makabili ng Lucky Me. And then yung ating Skyflake sa kanya, so kilala ng lahat to. So simula pagkabata, yan na po yung mga nakikita natin at nabibili sa tindahan. Si Fita, so paborito natin to, especially sa mga lamayan. So and then yung iba pang products niya, so yung mga mahilig gumawa ng Grahams. And then ito po yung mga meat alternative products natin, so under the brand po ng ating Corn. And then yung ating Love Food Cauldron naman sa kanya. So ano pa yung ibang products nitong si Monde Nissin po natin? So meron siyang combination na to, si Monde saka si Nissin at saka itong si Jellybeat po natin. So sa Nissin, ang tatanda ko sa kanya yung wafer Nissin. Si Monde natin, alam ko under neto is yung ating breadsticks. So paborito din natin yan. So masarap. So yan po yung mga majority ng mga product lines nitong si Monde Nissin. So of course under po ng mga brand names natin is marami pong product lines na nandito po sa loob ng ating mga products po nitong si Monde Nissin natin. Ayan. So, anyway, kilalang-kilala po siya at yun nga, napaka-successful po ng business na to ni Monde Nissin naman natin. Okay? So, next po tayo. So, ito na, pag-usapan po natin yung mga basic details po na nakita natin with regards po dito sa IPO ni Monde Nissin naman natin. So, ito nga, magkakaroon po siya ng initial IPO filing to raise 63 billion peso
So, ang laki niyan. Kakayanin kaya ng mga retailers na kagaya natin. So, meron din siyang 540 million shares over allotment. At kapag nabenta po lahat to kasama itong initial IPO niya, magkakaroon po siya ng 72 billion IPO. At ito na nga po yung pinakamalaki sa history ng Philippine IPOs po natin. Ayan. So, ito nga, sabi natin, all-time biggest or first-time share sale dito po sa ating PSE market. And then, ang 3.6 billion shares, ito yung magre-raise siya ng 63 billion, is ibebenta niya po at 17.5 pesos per share. So, medyo mahal and then medyo mabigat po yung overall na portfolio nitong si Mondi Nissin naman natin pag nag-list na po dito sa ating stock market naman. Okay? Next na details po ng ating IPO. So, Mondi Nissin IPO will surpass RRHI, yung Robinsons Retail Holdings naman natin, na nagkaroon ng $627 million 2013 IPO naman. So, nakita nyo din doon sa unang list po natin. So, di ba sabi natin, more than 1.3 billion yung IPO nitong si Mondi Nissin. So, siya na nga po yung pinakamalaki dito sa ating mga IPOs naman. Okay. Ang listing date is wala pa po. So, pag-usapan pa yan kasi kakaumpisa pa lang mag-submit ng requirements po nitong si Mondi Nissin dito po sa ating Securities and Exchange Commission naman. So, kumikita kaya itong si Mondi Nissin natin? So, meron po siyang data dito. So, year over year, ang kita po nitong si Nissin natin ay umabot na ng 21.3% noong 2020. So, ibig sabihin, pandemic, kumita pa siya ng more than 20% as compared last year ng 2019. So, mukhang malakas na malakas po or in demand itong si Mondi Nissin natin kasi nga mga food products po itong mga ginagawa po niya. So, pag gutom ang tao, bumibili po sila ng ganitong products kaya mabenta po yung mga products ni Mondi Nissin naman natin. Okay? And then next, meron siyang total sales growth of 3.8% on year to 67.90 billion pesos. Ayan, so 3.8% lang pero ang laki niyan, di ba? 67.9 billions yung total sales po nitong si Mondi Nissin naman natin. Pero medyo mabagal yung grow niya kasi 3.8% po yung nakikita naman natin sa kanya. Okay? So ano pang details meron dito? Ayan, so since nag-IPO itong si Mondi Nissin, saan niya gagamitin yung pera makukuha niya sa ating public investors? So meron siyang several items na nilist. So, unang-una, gagamitin niya po ito para sa capital expenditure. So, gustong palakihin ni Mondi Nissin pa yung kanyang business. So, yung ibang proceeds is mapupunta sa capital expenditure. So, yung ibang pera kaya saan gagamitin naman itong si Mondi Nissin po natin? So, sabi niya, gagamitin niya to as redemption of ARAN convertible notes, repayment of loan to commercial banks, and general corporate purposes. So, makita mo dito sa kanyang disclosure, medyo marami siyang babayaran na utang ito pong si Mondi Nissin natin aside from expansion po ng kanyang business. So gusto nating alamin gaano kaya kalaki yung gustong bayaran po nitong si Mondi Nissin natin kasi baka naman yung pera na makukuha niya sa public investors, a majority is mapupunta naman sa pambayad ng utang. So nangyari na kasi yan last time nung magkaroon po ng IPO itong si CIMEX Philippines natin. So, 25 billion yung nakita natin sa kanya kanina, di ba? So, majority kasi ng proceeds ng kanyang IPO is pinambayad niya ng utang at hindi sa expansion ng kanyang business. Kaya nakita mo naman hanggang sa ngayon, hirap na hirap po magkaroon ng earnings itong si CIMEX Philippines natin. Ayaw natin ng gano'n kasi ang nangyari naman sa kanyang IPO price is bumagsak po ng bumagsak hanggang sa ngayon naman. Ayan. So, tingnan po natin yung distribution ng mga proceeds po nitong si Mondi Nissin po natin. So, i-check po natin kung ano po yung paggagamitan ni Mondi Nissin, ano yung distributions po ng mga nabanggit natin kanina. So, meron siyang disclosure dito or nakuha natin sa kanyang prospectus. So, ito po yung distribution ng kanyang mga paggagamitan ng ating IPO. So, 36.8% is yung ating capital expenditure. And then, yung mga redemption ng convertible notes is 28.7%. Yung repayment of loans po niya is 34.6% naman for a total ng proceeds ng IPO natin na 100%. So, makita mo dito, medyo malaki yung portion niya is mapupunta po sa pagbabayad ng utang nitong si Mondi Nissin naman natin. So, yung details po ng kanyang capital expenditure, so ang sabi dito, 36.8% of the net proceeds will be used for capital expenditure. And then the group's major capital expenditure is expected to be used
to build new capacity and capability both in the APAC BFB business and the meat alternative business naman. Ayan. So, i-grow niya po or i-expand niya po yung output capacity ng kanyang APAC BFB business at saka yung ating mga meat alternative business, yung ating mga corn products. Kasi mabili po kasi yon doon sa mga European countries, yung mga mahilig po sa mga healthy lifestyles. So ayaw nila ng mga karne or yung mga vegetarian siguro. So gusto nila is mga alternative na meat products. So lasang karne pero hindi karne po yung mga binibenta po na ibang product lines ng ating corn foods naman sa kanya. Okay? So ito po yung mga paglalagyan po ng mga pera ng IPO nitong si Mondi Nissen naman natin. Okay? So tingin tayo ng isang example ng chart ng mabigat na stock kasi mabigat to 72 billion. Then compare po natin kung ano po yung nangyari sa kanyang IPO naman. Okay? So sa mga gusto pong tumingin ng website po nitong si Mondi Nissen, so i-type nyo na lang mondinissen.com and then makikita mo na po yung overall na page po nitong si Mondi Nissen natin. Ayan. So, pwede mo makita dito kung ikaw ay isang investor, yung kanyang prospectus, company disclosures, yung kanyang company mismo, kung ano yung distribution ng mga brands natin sa kanya. So, pwede mo itong pasyalan and then para makilala mo po yung ating company naman. So, although alam natin sino ba si gumawa ng ating Lucky Me sa kanya, itong si Mondi Nissen, alamin mo din kung ano pa yung mga information na available naman sa kanya. So, itong website po niya, malaking tulong po ito. Dito po natin nakuha yung ibang informations po na nilagay naman natin dito sa ating video. Ayan. So, isa sa mga example natin is yung nabanggit natin kanina, itong si Robinsons Retail Holdings. So, para makita natin kung ano yung epekto ng isang mabigat na stock sa kanyang opening. So magandang example po itong si RRHI kasi halos same po sila ng ating nature na kanyang business naman. So eto si Robinsons Retail Holdings nagbebenta ng mga products, itong si Mondi Nissen natin. So mga food product lines naman po yung sa kanya. So halos interrelated lang po sila. So tingnan natin yung nangyari sa kanya. So during the IPO, medyo nahirapang umangat itong si Robinsons Retail Holdings natin as expected dun sa mga stocks na malaki po yung kanilang market capitalization naman. So nakita mo dito, nag-open siya ng 56 pesos. So tingnan natin kung ano nangyari sa kanya. So, drawing ako dito ng line. And then makita mo, umakyat naman siya sa kanyang after po ng kanyang IPO. So, sukatin natin, umabot siya ng malit lang, 7.13%. Ayan. So, expected kasi mabigat nga po itong si Robinsons Retail Holdings natin. And then, nag-drop pa nga siya mula sa kanyang peak. Last time, umabot pa siya ng loss na negative 20%. Pero nag-recover na rin siya after siguro ma-digest ng ating mga investors na ito namang si Robinsons Retail Holdings is maganda naman po yung kanyang business naman. So umakyat pa rin siya. Tingnan natin kung hanggang saan yung pinakamataas nitong si RRHI bago siya magkaroon ng correction. So mula sa kanyang IPO price, umabot siya ng around 29% bago siya nagkaroon ng correction. And then, yung time frame niya is from November until June naman. So, medyo ang bagal, di ba? So, 30% is for the 6 months is at least 5% per month yung kinita ng ating mga investors sa kanya. Pero nag-recover pa naman itong si RRHI natin after magkaroon ng downturn. Ang pinakamataas niya talaga or yung pinaka-peak niya is umabot ng until 89 pesos. So, sukatin ulit natin siya. Umabot siya ng up to 60%. So, pwede naman palang tumaas yung mga mabigat na stocks natin, pero itong 60% na pagtaas niya is from November until March 2015. So, halos 2 years pala. So, November 13 until April 2015. So, 2 years yung inabot bago po nagkaroon ng 60% na gain. Ito pong si Robinsons Retail Holdings naman natin sa kanya. Ayan. So, alam mo na kung ano yung expect mo dito sa mga stocks natin pag medyo malaki po yung kanilang IPO price or yung market capitalization nang pumasok na po sila dito sa ating stock market. Okay, so sana makatulong sa iyo yung initial na review natin kay Mondi Nissen. So hanggang dito lang muna yung ating vlog sa kanya. So next time, pag-uusapan naman po natin kung anong meron sa business nitong si Mondi Nissen. Kumikita ba siya year over year naman as compared po sa ibang years pa na nagkaroon ng business itong si Mondi Nissen. Kasi yung nakita lang natin sa kanya is 2020, nag-gain naman siya ng 20%. Hopefully, makita natin kung gaano kabilis yung pag-grow nitong si
Mondi Nissin. Kasi baka hindi na siya masyadong lumalaki. Yung investments naman natin, magaya kay Robinsons Retail Holdings, nag 60% nga siya, pero umabot naman ng 3 years bago po nangyari iyon naman. Ayan. Okay, yun lang muna. So sana makatulong nga po yung mga informations na binigay natin dito. At see you again in my next trading vlog.